Nag-resign ako kasi bakit hindi? Dumadami ang mga Pinoy ni jobless kaya gusto kong dumagdag doon. Bakit nga ba ako nag-resign? Ito yung tatlong rason kung bakit ko nagawa yun. Unang-una, meron akong industry na gustong pasukan na alam kong mas maganda yung opportunity at mas flexible yung oras. Pangalawa, ayoko na sa trabaho ko na siguro sapat na sa akin yung 3 years na nasa BPO industry ako. At okay na ako doon sa experience na nakuha ko doon at mga kaalaman. At pangatlo, para mag-focus sa kalusugan. Kasi sobrang sira na yung tulog ko, hindi na healthy yung tulog ko sa trabaho. Ayun yung tatlong siguro main factors na naging basehan ko para mabuo yung decision ko. At bakit ko nga ba itong video? So, ayun, gusto ko lang video kasi gusto ko lang ma-document sa sarili ko kung paano ko labanan tong na to. Kasi parang medyo critical tong phase ng buhay ko na to para sa akin. Ito na yung pinaka parang chance para i-align yung buhay ko sa gusto kong marating at gusto kong maabot. At ayun, I will take this risk, but it's a calculated risk, unlike before na kung magre-risk ako ay basta risk lang. Pero ngayon, naka-ready lahat. Ready ako financially, but it has a limit, right? So, kailangan kong magpursige at talagang bakbakin to. May nakalaan lang tayong budget para doon sa mga ilang months natin na pwede tayong tumenga. At yun, gusto ko rin patunayan sa sarili ko na kaya kong gawin tong bagay na to. Kasi, masyado na ako, tingin ko nagiging komportable na ako sa kung ano yung position ko sa ngayon. At tingin ko ito na rin yung tamang panahon para talunin yung dapat talunin ko. Alam mo yun, ayun lang naman yung tinandaan ko. Kahit na, alam mo yun, madaming takot, madaming kung anong mga negatibong nasa isip ko sa pagde-decide. At kahit ngayon, natapos na ako mag-desisyon na nag-resign na ako, natanggal na yung computer dito. Di ba, may PC ako dyan na pang trabaho, naisuli ko na. At, ayun, madaming takot, madaming mga negative thoughts na pumapasok sa isip ko, pero nangako ko sa sarili ko na hindi ko yon i-entertainin. Kumbaga, i-acknowledge ko na may negative thoughts, pero hindi ko yun i-entertainin sa ngayon dahil talaga negative thinker ako. Sobra ako mag-isip ng kung anong mga negative na mga thoughts. And ayun lang yung promise ko sa sarili ko ngayon. Kahit anong mangyari sa loob ng 3 to 4 months, mag-a-adapt ako. Ayoko magbigay ng conclusion, pero alam mo yun, diretso lang yung tingin ko, positibo. At ayun, kahit anong mangyari, mag-aalap ako sa sitwasyon. So para gumulong ako financially at masuportahan ko itong gusto kong tahakin na landas. At ayun nga, ang gusto kong tahakin ay video editing. So last year, doon ako nag-start mag-aral para magkaroon ng pundasyon, mga kaalaman sa pag-edit sa Premiere Pro. So inaral ko yung technical side ng pag-edit. At hanggang ngayon, patuloy pa rin natututo. Then, after that, siguro, nagseryoso lang ako mag-apply this year. Nitong January. So, sa loob ng January to March, nagkaroon ako ng isang kliyente. Nagkaroon ako ng, para sa akin, sapat na experience lang para malaman kung ano yung galawan sa industriyang to. Nagkaroon ako ng mga paid test edit at meron ako naging isang kliyente na isang travel vlogger na American. At ayun, siguro dalawang video lang ako sa kanya, isang short form at isang long form. Di na ako nagtuloy kasi sobrang hindi akma yung rate para sa video. Hindi siya nag-work. Nagbigay siya ng next project pero hindi dinagdagan yung karampatang bayad para doon. So, hindi na ako nagtuloy. So, ayun yung parang 3 months journey ko na madami nangyari sa 3 months na yun eh. Pinagsabay ko yung trabaho ko tsaka yung pag-apply at pag side hustle na rin dun sa nakuha kong gig na yun.
At masayang experience, puro puyatan, kasi sinasabay mo yung learning. So, doon ako nag-decide na, tingin ko kaya ko to. Kaya kong talunin tong ano na to, industry na to. Total, napaganda ako naman kahit pa paano may budget na ako. So, ayun. Kaya ako nandito ngayon. So, ayun. Gusto ko lang din ma-video to para, di ba, kung sakaling, hindi pala kung sakali, na kapag gumana itong mga plano ko, magsisilbi itong pruweba para sa akin na nalampasan ko yung mga mahihirap na kumbaga turning point sa buhay. Tama ba ako? Kung tama ako sa term na yun. At ayun. At kung sakali na, di ba, baka sakaling ma-inspire din kayo kung sakaling papanood nyo to. So, ayun lang din yung goal ko para patunayan sa sarili ko na kaya ko. Ayan. Hindi pa malinaw lahat, pero alam mo yun, lahat naman tayo may mga daang gustong tahakin na hindi malinaw pero gusto nating tahakin. At ngayon nasa ganitong sitwasyon na ako, at tingin ko blessing na rin sa akin to, kasi hindi lahat ng tao nabibigyan ng oportunidad para ganapan kung ano man yung gusto nilang ganapan na pangarap nila sa buhay. So, yun lang.